May tanong sa akin, Litigation Department, Ultimatum, Mr. Miss, this is to inform you that your name is already registered to execute case filing for the violation of Article 315 and 318 deceit, RA 8484, and small claims case. Filing schedule is on the 12th day of March present year. The plaintiff submitted a primary source of evidence that would be used as a primary petition for the issuance of legal notice. Also, once your record has been filed to CIC, Credit Information Corporation, it will reflect to your NBI and police clearance. Settle your outstanding balance until March 11 to avoid possible case filing against your account. Kindly contact us immediately at for payment arrangement. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po, tumirada na naman sila. Pero napakagulo ho nung mensaheng pinadala sa inyo. Kasi ho, parang lumalabas ho kasi third person. No? Kasi nga ho, ang ano nito, analysis ko, galing ko sa litigation department. Nakarami nilang department, no? May litigation, may higher department, may legal department, kung ano-anong department. Pero hindi ko maano kung may tutulong ba sa kanila yun. Hindi ba? Ewan ko. Sige, patulan na lang natin to. Sagutin ho natin, no? Kasi, yun nga ho, para siyang third person. Kasi nga ho, sabi, parang galing yung itong message na to sa litigation department. Pero, ang ano niya, the plaintiff eh. Di po ba? Parang third person yung nagpadala ng mensahe. So, ano ba 'to litigation department? Department ba nila o ibang department to? Di po ba? Magulo yung message. Although, sige, papatulan ho natin. Di po ba? Para humasagot at least, no, kumbaga, malinawan tayo. No, malinawan tayo kung ito ba'y pananakot o ano ba. Di po ba? Sige ho, sagutin ho natin. So, may ultimatum na nga daw ho kayo, no? Tapos, ini-inform kayo na ang inyong pangalan na i-rehistro na po para makapag-execute ng kasong na sumusunod na violation po yung Article 315 tsaka yung 318 na deceit tsaka yung RA 8484 and small claims case na ipa-file daw po nila noong March 12. Okay. Ang tanong ko ho dito, sa dami ho nang ipa-file nila, di ba? Sa tingin ba nila masusuffice yun ng nung ibabayad nila sa inyo? Ibabayad nyo sa kanila? Kung sakasakaling totoo ho itong filing ng case na to, ha? Kasi, Article 315 is a criminal case. Okay? Pati po yung RA 8484, ano ho yan? Tawag dito, criminal case din siya. Tapos, may small claims pa. 3 kaso ho ang ipa-file nila sa inyo. Tapos, kung ang utang nyo 1.5 lang, anak ng kamote naman, sobra, overkill naman yun. Masyado naman kayong OA, mga bugok na ola. Diba? Parang hindi makatotohanan eh. Siguro kung mga milyunan niyang pinag-uusapan na yan, ayan. No? Sabay-sabay nyo ipile yung kaso nyo kung anong gusto nyo isang pang kaso kung talaga nararapat. Pero 1,500, 2,000 pesos, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, sa tingin mo, mababawi mo yun? Filing fee lang yan, magkano na? Oh. Buti kung i-grant ni judge na maibalik sa inyo yung yung ginastos nyo. Diba? Kasi hindi naman ho yan lagi pinasasalo sa idinimanda. Kung hindi na nga kayang bayaran yung utang, pasasalo pa yung lahat ng gastos, di lalong hindi nakabayad dyan. O, di ba? O. Yun lang ho, nakakapagtaka Bakit ganun sila kung mag-ano? So, ibig sabihin, pananakot to. Di po ba? Kasi hindi ko maintindihan, pakaliit ho nung inutang nyo Di po ba? Tapos, kung magpapahil nga daw sila ng kaso kuno,
Tatlo-tatlo pa. 2 criminal case, saka isang, civil. Which is, I don't think na, na tamang gawin, di ba? Mas madali kung kakausapin kayo na maayos, eh. Di ba? Mas madali kung magkakaroon kayo ng arrangement, eh. Diba? Sige, tuloy natin. Tapos sabi nga daw yung plaintiff daw nagsubmit ng ng primary source of evidence that would be used as primary petition for issuance of legal notice. Okay, sige ho. May natanggap na ho ba kayo demand letter? Okay. Kung wala pa ho, walang katotohanan to. Kasi number 1 yun. Mahahanapin ho ng korte yung demand letter. Kasi maliwanag yan na dapat ginawa muna lahat or in-exhaust muna ang lahat ng pamamaraan ng paniningil bago yan mapunta sa korte. Okay? Tapos pag usaping utang yan, kung wala naman kayong niloloko o nililinlang o hindi kayo nagpapatalbog ng cheque, civil case po yan. Diba sabi nga nila, wala hong nakukulong sa utang. Tama naman po eh. Wala naman po talagang nakukulong sa utang. Not unless po, kung yan ay nanlinlang o nanloko para makahiram ng pera. Yun po yung estafa. And baka mamaya yan ay nag-issue ng talbog na cheque. Yun po. Parehas po yun, may criminal liability. Pero yan, kung hindi pa lang po nababayaran yung utang, civil case po yan. Yun po ang napakaliwanag sa batas natin. Kaya itong mga pananakot ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan, wala akong katotohanan yan. Okay, nakita nyo, may ebidensya na. Anong ebidensya? Sige, ando na tayo, yung kontrata, di po ba? Kasi yun yung pagpapatunay na may utang kayo eh. Ang tanong, asan po yung pagpapatunay na siningil kayo? Di po ba? Importante po yun. Okay? So sana po naiintindihan natin at sana po kumbaga matandaan. Okay? Ngayon, meron pa ho dito. Also daw po, once your record has been filed to CIC, Credit Information Corporation, it will reflect to your NBI and police clearance. Okay. Bakit? Ang magre-reflect lamang po sa record sa NBI tsaka sa PNP, okay, is kung meron pong napatunayan, kuwari sinampahan kayo ng kasong kriminal, at napatunayan po, yun po ang magre-reflect doon sa NBI tsaka sa police clearance. Kung sakasakaling kayo po ay makakalaya na, kuwari na-serve nyo na yun. Diba? For example, na-serve nyo na, magre-reflect pa rin kasi siya eh. Or, napatunayan, kumari, tumakas kayo, o ganun, magre-reflect yun. Okay? Magmamarka ho yun. Pero yung sa utang, CIC, anak ng kamote, talagang hindi nila alam. Kakagigil kayo. Di ba? Hindi ho yan magre-reflect doon. Okay? Ang Credit Information Corporation po is na-create po yan, it's because of KISA. Yung batas po na KISA. Okay? Yung Credit Information System Act of the Philippines. Okay? So, nung may lumabas na po yung KISA, kinreate po si CIC para po lagakan ng basic information po ng mga financial institution. Okay? Kagaya na financing, lending, bangko. Para po at least, yun pong mga nagpapautang is makikita kahit papaano kung meron silang hindi magandang record. For example, may hindi nabayaran sa ganitong bangko, makikita po yun. Okay? Pero walang score yun, raw data po yun. Ngayon, yung may mga special accessing entity, yan po yung mga gumagawa po ng mga credit score. Okay? Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan nila, pero marami ho yung mga yan. Okay po, yun po yung mga kinokontak ng ibang mga kumpanya para po gumawa ng score para sa kanila. Pero, meron din naman po mga kumpanya na gumagawa ng sarili nilang score. Okay? So, liliwanagin ho natin
wala pong epekto, no, yung CIC nyo na information sa NBI tsaka sa police clearance. Okay? Magmamarka lang ho yan pag hindi nyo nabayaran. So meaning, in the event na kayo nangangailangan ng hiram sa ibang mga financial institution, lending institution, or bangko na member din po or nagsasubmit din sa CIC at may accessing entity at may accessing accessing entity sila, no? Yun po makikita na mayroon kayong hindi nabayaran. So, the probability na makahiram kayo sa kanila is bababa. Hindi ho kasi hindi ho ibig sabihin na may record ka kay CIC, hindi ka na kagad pakuutangin. Paano kung mataas ang risk appetite nito? Hindi po ba? Paano kung makita na na mababa lang naman ang hiniram niya, siguro kaya naman. Alam niyo po, o di kaya medyo matagal na yan. There are may mga kanya-kanya kasing policies and procedures yung mga yan. Okay, hindi ko po pwedeng sabihin na itong bangko na to, si Bank A, tatanggapin yung kumare, papautangin ka. Hindi ko rin po pwedeng sabihin na si Bank B, hindi ka pauutangin. Depende ho sa risk appetite nila yan. Okay? I-evaluate. Kaya nga po may evaluation. Pati natawag. Hindi kagaya itong mga bugo at abusadong online lending apps na to, nawala sila niyan. Talagang sila abot lang ng abot. Ang masakit doon, pag hindi pa kayo nakabayad, ayan, naisasubmit po yung inyong basic information sa CIC. Yun ho ang masakit. Yun po ang bitter truth. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagka po yung inyong nahiraman is submitting entity, bayaran niyo po yan. Pag-ipunan nyo siya, tsaka bayaran. Tsaka, sabihin natin regardless kung submitting or hindi. Nahiram mo natin Nagamit po natin yung pera. Di po ba? So, kailangan ho natin ibalik yan, isoli po natin. Okay? Naglabas naman na po ng memorandum ang Bangko Sentral ng Pilipinas po natin na inadapt po ng SEC, yung ceiling on interest rate. Yun po ang sundin po nila. Okay? Maliwanag po doon na pagka kayo nakahiram ng 10,000 pababa at hindi lalagpas yung termino sa 4 na buwan, ang interest lamang po na po pwedeng maximum is 15% per month at karagdagang 5% per month lamang po na penalty. Okay? Kung yung nahiram nyo po is mahigit sa 10,000, kung ano po yung nakasaad sa inyong kontrata, yun po ang masusunod. Okay? Sana po maliwanag. Kasi may mga nagtatanong po paano po, Boss Ray, kung lagpas po ng 10,000. Yun po. Kung ano po yung napagkasunduan, no? Or napagkasunduan doon sa inyong kontrata, yun po ang mamumutawi o yun yung susundin na interest. Kaya ho, napaka-importante ng The Truth in Lending Act. Kasi po, kailangan fully disclosed, no, yung inyong obligasyon. No, tatanungin nga yan, kung ina-apply, for example, ang ina-apply nyo is 10,000, na-approve lang kayo is 5,000. Okay? Sasabihin nyo yan, hindi ho kayo na-approve sa 10. Ang na-approve lang po sa inyo 5, okay lang po ba sa inyo? Pag hindi nyo pinaboran, tapos ang transaksyon. Pero pag pinaboran nyo siya, dire-diretso yun. Sasabihin sa inyo, magkano idadagdag na interest, kung meron siyang processing fee, magkano ibabawas, tawag dito yung penalty, yung late fee, kung meron man, no? Kailan na magiging first due date, gaano kahaba ang termino. Fully disclosed po dapat. I-explain sa inyo lahat dyan. And then, you need to agree. Kapag sinabing mag-agree kayo, kailangan pirmahan nyo yan. It's either physical signature, digital or electric signature. Tinatanggap na po yan sa batas natin dahil meron na tayong e-commerce law. Okay po, nakita nyo, ang topic natin is yung sa CIC, napahaba na. Kasi importante po na malaman yan. Okay, para hindi tayo nagiging tulonggis. Okay, para hindi tayo, kumbaga, maloko ng iba. Okay, ito yung ginagawa nating videos is para po at least maarmasan ko kayo. Yung pong mga batas, yung mga nakasaad po sa SEC, nandyan po lahat, no, sa aking description box. Kiklik nyo na lang po, pupunta kayo dun sa sa site na yun. Para ho mabasa nyo, maarmasan kayo. Okay po? Tsaka pakiusap ko lamang po.
Kung talagang hindi nyo naman po talaga kailangan, huwag na ho kayong manghiram dyan sa mga bugo at abusadong online lending apps na yan. Masisira lang ho talaga ang buhay po ninyo. No? Kasi talaga hong napakalaki ho ng kinakaltas nila. Napakalaki ho nung interest nila. At hindi lang ho yun. Hindi nyo pa alam kung ano yung magiging obligasyon ninyo. At ang masakit, ihaharas pa kayo ng mga bugo at abusadong online lending apps na yan. Kaya, pakiusap po, huwag nyo na ho silang hiraman. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.